statement muna ni Ali. Statement. Sige, sige po, Director. Okay, gusto ko lang ibalita sa inyo na isang napakalaking tagumpay, no? Na nakapag-arrest ang aming operatiba, yung pinagsanip na persa ng Regional Special Enforcement Team and Misamis Oriental Provincial Office kasama ang kapulisan ng Cagayan de Oro. Naka-arrest tayo ng isang drug dealer o drug pusher na may bit-bit na kumulang ay 200 grams of shabu o methamphetamine hydrochloride. At kung susumahin natin ang presyohan nito sa kalsada ay nasa 1,360,000. Okay. Director sir, congratulations sa accomplishment nyo. Paano ba ito ninyo nasabat, sir? Ito ay sa pakikipagtulungan to lagi ng mga tinatawag natin confidential informant o alpha, na itong babaeng ito ay malaki ang dinidil na droga dito sa Iligan City at sa mga karatig na bayan ng Iligan City papunta rito sa Cagayan de Oro City. Matagal na ba ito, Director, sa kanyang pagbibinta ng droga? Allegedly may katagalan na, pero hindi siya considered pa namin as nasa regional target listed o target listed personality. Mako-consider natin itong taong ito na newly identified personality. Sir, newly identified personality, but it seems parang she seems babae, no? She seems to be familiar with the basic how to deal with the parang trying to conceal. You think are you working with the police on the possible that it can be just another network na existing before but only a new persona? May posibilidad, sir, na ganon. Alamang matagal na tong naglalaro sa illegal na droga, pero ngayon lang siya na natsambahan dahil sa pakikipagtulungan niya ng mga lumalapit sa atin ng mga alpha or confidential informant. Good afternoon, Director. Yes, sir. Kahit after sa arrest, may pinangalanan ba siyang tao kung sino yung mga bossing niya, no? Right after the arrest. Ang kaugalian ng mga arrested suspect sa unang arrest nun ay hindi man yan umaamin. Kadalasan yan nagdi-deny na hindi sa kanyang droga, wala siyang kinalaman sa droga, or whatever. So hanggat mainit pa, wala pa namang... May kasama ba siya doon sa room or mag-isa lang siya? Mag-isa lang siya. Ayon sa aming mga operatiba ay dinala niya para ibenta o i-deliver ang droga all the way from Iligan City papunta din sa kung saang lugar na napagkasundo ang tagpuan na magbebentahan ng illegal na droga. So ano ang kaso na ipaya sa kanya, Director? Yes, dahil lalabas na by bus o entrapment yan. Sa entrapment ay pasok siya sa violation ng Section 5 at kasama yung Section 11 on possession of Article 2 of Republic Act 9165 or the otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sir, since consider na malaki yung dala niya na illegal na droga, sir, may nahirapan po ba kayo na i-transact itong suspect, sir? Medyo may kahirapan kasi maingat yan, no? Actually, no, makikita mo halos nag-umpisa, no? Yung time na yon nag-umpisa ng halos na sa 7:30 ng umaga, no? Inantay nila para matransact at nagkaroon ng talagang konkretong transaction mag-aalas 5 na ng hapon doon sa Barangay Kauswagan. Yung mga informant natin na being confidential, sir, so far, may tips ba sila na would suggest na may mga grupo, may local groups dito sa region existing or these are coming from other region? Dito lang nagko-converge. May posibilidad, alam mo naman minsan ang mga, although tinatawag natin yan na alpha o confidential informant, minsan may mga itinatago ring mga information yan kasi kadalasan dyan yung information na nakukuha natin sa mga informant, binibenta nila yan para sa isang operatiba, mapapulis man yan, NBI o PDEA. So sa una is of course mailang muna yan.
Pero lahat naman yan ay minsan na magagawa natin sa pakikipagtulungan lang at sa maayos na mga transaction o usapan. After the Yes. drug destruction last week, di ba? So ito yung pinaka-first na malaki na bulto na droga na nahuli ng PDEA. Yes po, after nung nagkaroon tayo ng distractions of dangerous drug dyan sa Cosmopolitan, ay ito na po ang pinakamalaking pagkahuli o transaction sa illegal na droga na humantong sa pagkahuli sa isang drug personality. Okay, sa issue kasi ng clandestine laboratory, ang tanong lagi bakit may droga sa Northern Mindanao? Wala man tayong laboratory dito. Saan galing ngayon ang illegal na droga? Base sa mga intelligence report namin ay walang makita, no, sa iba't ibang rehiyon dito sa Mindanao at sa Visayas. So kadalasan masasabi natin na ang illegal na droga ay inismuggled yan o imported from other countries. So kung makikita nyo, halos naman maraming nahuhuli sa National Capital Region na mga imported na dangerous drugs, pati na yung marijuana na kung tawagin natin ay kush. So may mga nahuhuli ring illegal na droga, kagaya ng mga nakaraang ilang linggo, no, nakahuli ang aming PDEA Regional Office 9 sa Zamboanga City ng humigit kumulang nasa 21 kilograms of shabu, and a week thereafter nakahuli na naman sila ng 16 or 19 kilograms of shabu. Allegedly ang mga players doon galing sa Tawi-Tawi, no? So may posibilidad, sirs and ma'am, na ang droga ay imported or smuggled from Malaysia or pwede rin sa Indonesia. Sa after the interrogation, may address na ba? Exact address kung taga saan itong suspect na nahuli? Ang sinasabi lang niya ay residensya ng a certain Verde in Iligan City. Kadalasan po yan ang minsan iniintrigang tanong, no? Kinokumpara ang nakaraang administrasyon ni President Duterte sa ngayon. Nung kasi ang programa ni President Duterte ay nakatuon sa tinatawag natin na drug war. So pag drug war, madugo. At totoo naman at marami tayong nabasa na maraming namatay. At dahil sa marahas na pamamaraan para takutin ang mga drug personalities. Sa ngayon naman ay medyo hindi man nakatuon sa drug war, no? Although ang programa ni President Bongbong Marcos ay nakatuon doon sa tatlong agenda niya sa anti-illegal drug campaign. Yung prevention, pangalawa ay cure, yung ma-rehabilitate yung mga PWODs o yung mga involved sa illegal na droga. At pangatlo, of course, yung kuan pa rin, anti-illegal drug campaign o pagsagawa ng iba't ibang klase ng anti-illegal drug operation, kagaya ng bypass operation or entrapment or search warrant operation or eradication or dismantling of mga drug den or clandestine laboratory kung mayroon man. Sir, kanang pila ka